Hello mga ka-idol, ito na naman po ang inyong Papa ng Bayan, si Papa Idol. Lagi narito para kayo argwain, mahalin, damayan ka sa hamon ng buhay sa iyong pinagkakatiwalaan. DCME 1530 ang Radyo 1. Mula Luzon, Visayas at Mindanao at saan ka man panig ng mundo, makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang 1 na madaling araw. Hindi lamang sa pag-ibig, bagkus, pati ang ating mga bayaning OFW, call center agent, security guard, at mga gising pa sa mga oras na ito. Samahan ninyo po kaming apat sa ating palatuntunan at makihalubilo sa ating talakayan. Ang ating pong topic ngayon, ano ang mga nakakatakot mong karanasan sa araw ng undas? Yeah. At nandito po ang ating mga bisita, ang ating pinagmamalaki ng mga content creator, si Boss Kilabot. Yan. Ayan. At syempre, ang ating resident guest co-host na si Junko. Yes, Yan. guys. At syempre, ang ating actor-director Yeah. na walang iba kung hindi si Hotdogs. Yes, zup. What's Yan. up? Ito episode natin, ito ay napakaganda, lalong-lalo ngayong araw ng November 1. Yes. Undas, di ba? At salamat naman na nagsidating kayo, kahit na alam natin na undas ay para sa pamilya at paghahanda para sa ating mga namatay, no? Maraming salamat sa umagang ito at kayo nandito. Ngayon, medyo sensitive tong pag-uusapan natin, no? Siyempre, alam naman natin kapag sinabing nakakatakot, yung mga experience nating nararamdaman at nadarama, kung ikay natatakot, minsan natatakot tayo na wala namang kinatatakutan. Minsan naman may kinatatakutan tayo dahil meron tayong kaaway. At meron din naman tayong kinatatakutan, lalong-lalo na sa jowa ninyo o meron kayong asawa. Yan. Ayun daw ang number one na kinatatakutan. Nakakatakot. Lalo na ano, Papa Idol, yung magkakamali ka ng send, yung sasabihin mo, I love you, nasin mo sa... Di ba? Mas nakakatakot yun. Yung galit ng jowa nyo o ng inyong partner o asawa. Di ba? Kaya napaka-special na ito. Bilang isang nangyari sa buhay ko na meron akong kinatatakutan. Yung panahon na nasa isang sementeryo, nakaranas ako ng hindi ko maramdaman na parang may sumusunod sa akin. Yung pala yung sumusunod sa akin na talaga palang may sumusunod. Hindi ko akalain na dinala siguro ko ng isang pangyayari dahil gawa nga ng madilim, nakakatakot. Yun ang experience ko, pero pala, mali pala ako ng hinala. Ikaw, Junko, meron ka bang experience na nadanas mo na nakakatakot sa buhay mo? Eh, syempre, meron tayo niyan. Naalala ko to, nasa bahay ako. Bale, kasi sa pamilya namin, yung alam naman natin yung third eye, di ba? So, Oo. talaga parang namamana siya eh. Oo. Yung mother ko, nakakaramdam siya. Oo. So, yung dati naming tinutuluyan na bahay, ang nun, sa sofa, harap niya TV, madalas doon may nakikita yung mama ko na babaeng nakatayo. Kinikilabutan ako parang ramdam ko yung kwento. Hindi naman dahil sa malamig dito, talaga Hindi, talaga nakakailangan. nakakatakot. Siyempre, lalong-lalo na, ulo po ngayon, mga viewers, mga listener. Ngayon po ay November 1 at tayo ay gumaganap ngayon sa mga pangyayari na nangyayari sa buhay natin tulad na ikinikwento ni Junko. Ayan, tuloy na natin. No? Oo. Bale yun nga, ilang beses yun nangyari na nakikita ng nanay ko, yung babae na nakatayo sa harap ng TV. Bale, sofa, Oo. TV, tapos ako, ang kwarto ko kasi nun, nasa gilid ng TV. So, ito yung kwarto ko, pintuan, Oo. ganyan. So, nangyari nun, madaling araw, nagising ako, parang nalimpungatan, ganyan. Tapos napatingin ako bigla sa labas ng kwarto ko. May nakita ako bigla na anino lang nung Oo. una. So, Nakakatakot. ako nun, parang, ano to? Parang gusto kong gumalaw ko, pero hindi ako masyadong makagalaw nun. Parang tinititigan ko lang siya. Oo. Tapos sinabi ko na lang sa isip ko, bahala ka dyan, pikit ako ulit. Oo. Sumunod na pagmulat ko, andun pa rin siya. Ang mas malala lang, nakita ko yung kamay niya, ginaganon-ganon niya. Ginagalaw niya. So, parang hindi siya totally nakatingin sa akin. Oo. Pero, pati ako kinalibutan. Oo. Ayun, nakikita ko lang siya, alam mo, parang nakatayo ganyan. Tapos, Nakatayo. ginaganon. Nakikita ko ginagalaw yung Oo, kamay. yung kamay. Hindi, sabi ko, Ano yung sumunod na pangyayari na ginawa mo?
ginawa ko, pinilit ko talagang gumalaw eh. Parang sumide view Hindi ka ako. ba nananaginip niyan o ano lang? Hindi. Talagang nagising ako. Kasi Actual talaga nakita mo siya? nakita ko talaga siya. Pero wala siyang mukha. Like, anino lang. Pero yung anino niya, alam mo yung sa mga horror movies na anino na puti, ganyan. Medyo puti yung kulay, parang usok. Ganun lang siya. So, hindi mo maaninag yung mukha. Hindi, pinilit ko. Sabi ko, pikit ako. Pinilit kong gumilid para lang hindi ko makita. Pag pikit ko, na gumilid ako, ito yung may mas malalang nangyari. May narinig na ako. Nagsalita na? Hindi ko alam kung yung babaeng yung kasi ang liit ng boses at madami. Alam mo, parang may Ibig nagkukwentuhan. sabihin, marami sila. Sabi ko, Yung nakikita mo, isa lang yun. Isa pa pero lang yun. Mayroon pa pala yung mga kasama yun. sabi ko, ano ba yan? Gusto ko patulugin niyo ako, gumagano na ako. Tapos, ano na lang yan, hanggang sa nakatulog na kasi pinilit ko lang talagang pumikit na yun. Tapos pagising ko na lang, sabi ko, ay, buti na lang umaga na. Yun ang Yun na- nagpaano sa'yo. yun yung- Pero, nung nangyari yun, yung mga sumunod na araw, nararamdaman po rin ba siya o hindi na? Hindi ko na siya nararamdaman. Yung time lang na talaga na yun. Pero, Anong araw yung time na yan? Kung natatanda mo pa. hindi ko matandaan kung anong buwan siya to specifically. Pero may taon na, may taon na. Pero once lang. Once lang siya nangyari. Pero before kasi yun, parang may times na nakakaramdam-ramdam na ako. Anong Parang- ginawa ng pamilya mo nung nangyaring ganun? Nung nangyari yon, sinabi na lang ng mama, kasi yung mama ko alam niya yung babae na yun. Sabi niya na lang, wag mo na lang pansinin. Hanggat hindi ka naman wag mo na lang pansinin. Sabi Kaya ko, medyo nawala na siya. sabi ko, parang sige, ganun na lang. Hanggang sa nasasanay na lang din ako kasi minsan may mga napupuntahan din akong lugar na ang bigat. Okay. Nararamdaman ko. Pero hindi siya yung like at sila Ed Kaluwag na talagang nararamdaman. Ako, siya parang minsan biglaan, like kunwari sabihin natin si Hotdogs nakakita siya. Pero ako hindi ko makikita Hindi yun. makita. Parang bigla na lang nabuo Ano yung daw yun yung may nakikita third eye, ano daw yun parang gifted. Yun. Gifted. Ayun, sa akin minsan ramdam lang ganyan. Parang ang bigat lang talaga. Ayun, hanggang sa nasanay na pag minsan may nararamdaman ako, sige, diyan ka lang. Hindi ko na lang pinapansin. Yan. Napakaganda naman. Ikaw, Boss Kilabot. Ayan. Ito marami to experience, lalo na sa Cavite sa amin. Sa Ay! lugar namin. Sa Cavite. Pero sa Cavite hindi ko ramdam eh. Sa Kainta. Ay, Sa Enta. Doon sa bahay ng... Baka naman yung girlfriend mo, natakot ka na Hindi, doon. sa bahay ng boys kasi nung time na yun. Kasi yung bahay na yun, lumang-luma na kasi. Tapos yung may-ari yun, dating attorney, yung nabubuhay pa. And then yung isang niyang anak doon mismo na abort yung bata na sa sinapupunan niya noong time na yun. So napil ko na yung bata na yun doon sa isang kwarto na tinutulugan yung ginawa nilang guest room para sa akin. Pero ang bigat talaga yung pakiramdam Talaga ko. mararamdaman namin yung... Tapos meron akong bata umiiyak eh. Tapos may nakikita pa ako doon yung mga naka-stack na ng mga crib, yung mga walker. Sabi ko, ano ba? Pero talagang tinira ng bata yun? O yung bata na yun, doon lang in-abort? Doon na abort. Okay. Yun lang yung... ano yun siya, parang aksidenteng na abort O talagang sinadya? Na sinadya. Talagang... Kasi Sabi di ba yung mga bata nagpaparamdam talaga lalo na bigyan ng Lord yan di ba? Kaya nga di ba yung kwento ng tiyanak, totoo yun yung mga batang tinatapon na hindi na binigyan ng pagkakataong mabuhay para sa mundo kaya nagpaparamdam. Mas nakakatakot yung gano'n. Kasi wala nang bunga sa mundo pa yun. Hindi na alam yung Diyos. Kaya, Ano naman ang ginawa nung sinabi mo ba sa kanila? nasabi ko sa kanila. Ano sabi? Kinuwento nung nanay niya na meron talaga. May nararamdaman. Oo. Tapos meron doon sa isang video na sinend sa akin, sinend ko kay Allen na sumasayaw kami yun. Tapos merong isang Maliit. sa video doon na maliit na puting-puti naglalakad. Dumaan lang. Baka Kasi naman talagang- shadow lang ng ilaw. Hindi. Talagang Sa labas ng bahay mismo. Oo. Dumaan talaga nasa barko pa ako. Naku na ako. Sabi ko, wala sa ayos. Tapos yung time na yon, yung time na nandun ako,
syempre magsisiyar ako, syempre. Bigat saka na iba nga yung feeling ko, malamig na something else So, yung ang ginawa ko, huwag ka nang pansinin, tapos sinabi ko doon sa bata, huwag ka muna huwag ka matakot sa akin. Huwag ka matakot sa akin, huwag ka matakot sa akin. Kasi, kinausap mo pala. kinausap ko na rin. Kilabot nga kaya kailangan matakot sila sa akin. Tapos ano nangyayari? Ayun. Yun. Hindi ko na siya pinansin talaga. Bumalik ka pa ba ron? Bumabalik-balik din ako. Pero doon natulog ka pa rin sa Di na. Iba na yung tinutulugan ko, yung parang storage room nila na. Hindi ka na doon. Ayaw mo na doon. Kasi naramdaman mo na. Ito, mas maganda to. Exciting to mga ka-idol lang. Yung isa nating actor na si Hotdogs, bago kami nag-air dito, may napag-usapan kami. Meron siyang isang pinuntahan na lugar at talagang naka-experience siya mismo doon sa lugar na pinuntahan niya. At maririnig natin ang kwento na yan. Ngayon din po. Hindi ko na kayo bibitinin. Andito po ang ating content creator, video creator, director, actor, si Hotdogs. Hello po, ayun. So yung sa akin po, siya sa Villa Epifania, sa Pampanga. Yan ba yung napanood ko noong last time? Nag-live po kami nun. Gusto ko mapanood yan, ha? Nilive po namin siya. As in, parang sobrang luma na ng bahay. Mansion siya Sobrang luma na po ng bahay. Tapos, ang kwento sa amin ng caretaker, may mga maligno daw sa likod ng bahay na naninirahan na sa loob. So, winarningan na kami before nung caretaker na mag-ingat, magdasal before pumasok. Tapos pagpasok namin dun sa loob, sa likod kami kasi yung unahan po sarado na. So nung nasa likod na kami, pagpasok namin as in total darkness. Tapos yung bigat ng ulo namin, sobrang bigat na. Pangalawang hakbang pa lang sobrang bigat. Tapos pagkanan po namin, parang dining na parang kusina lang ang lutuan gano'n. Nung una hindi namin narinig Pero nung nireview na namin yung video, may umiiyak. Parang bata na babae. Umiiyak siya. Pero Umiiyak talaga siya. Sabi namin, nakakatakot yung gano'n. Hindi namin hindi namin in-expect Nung wala kasi kaming marinig nun So, nag-continue po kami. Hanggang sa mapunta na po kami dun sa pinaka-dining table nila. Ang haba. Ang haba ng dining table nila. And then, ang nangyari po nun, may dalawang phone po Yung isa pang live, yung isa yung application. Yung isa kong phone. Tapos, dun sa second floor po, may 4 na kwarto. Yung isa sa master's bedroom sa mag-asawa po at then yung sa mga bata. Alright, so yun po, yung sa statue naman po, siya may before, yung pintuan po nila, hindi na nabubuksan ng todo. May certain spot po dun sa kwarto na yun, sa likod ng pintuan, na naghahang po yung mga phone namin. Mga phone? Ibig sabihin nawawala ng signal? Opo, totally nawawala po. Tapos yung phone po talaga naghahang, hindi siya talagang hindi siya mapindot. Hindi na magalaw. Hindi po talaga napipindot. Pero pag lalabas po kami, babalik. Pagpapasok po kami, yun na, hindi siya Hindi ulit. na Opo. Grabe. Sobrang kilabot. May nagko-control, ibig sabihin. Tsaka po ang sign daw po nun, parang may entity na nandun mismo sa loob. Yung Na hindi niyo nakikita. Opo. Tapos nung nasa master's bedroom naman po kami, dun sa Villa Epifania, may app po kami na pag tinutok mo sa isang lugar, makikita yung line ng tao. Nung tinutok po namin sa kama yung application na yun, may talagang lumabas. May tao po na nakahiga dun sa kama. Parang nararamdaman ko yung kwento mo. Ayun po, hugis tao siya na nasa kama. Tapos tinry po namin na mag-voice, yung po para siyang EMF na yung voice po. Yung voice. Yung tatanungin namin yung multo, yung entity, Spirit box. yung spirit, parang spirit box. Tinanong namin, sabi po namin, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang gusto mo? Isa lang po yung sinagot niya sa amin. Gusto niya naka-jacket. Sino naka-jacket? Ayun po, ito ang kwento. Naka-jacket ka pala. Naka-jacket ka, double pa. Yung kasama po namin na yun, kaibigan ko, siya po yung laging sinasaniban dun sa grupo. Pumapasok, pinapasukan. Alam po namin may tawag dun sa na yun na pinapasukan ng
ng spirit. Medium yung tawag. Medium. Ano po, noon pa po, may kwento na sa amin na hindi pa po kami pumupunta sa Villa Epifania. May kwento na po siya sa amin na Sinasaniban talaga siya. Tapos siya lang po yung naka-jacket sa amin. Ngayon, ang sabi po dun sa voice recording, yung naka-jacket, ano po yung hinahanap nila. Nakahanap po. Pero kasama niya siya. Kasama po namin, nasa baba po sila, kami lang po yung umakyat. And nung nangyari po yun, ninry namin umakyat. Tapos iniwan namin lahat ng camera. Lahat, as in lahat po. Tapos, dun po sa kwarto na may hindi po gumagalaw yung phone. May nakikita po kaming orb, yung mga parang bilog na lumilitaw kung saan. Ang dami po. Tapos doon naman po sa hallway, sa second floor, yung umiiyak naman po talaga. Maririnig namin. Ayun po, so parang sabi namin na sobrang nakakilabot niya. To the point na pati yung first time ko maramdaman yun yung box sa tumatayo talaga siya. Sobrang takot namin. Tapos sabi namin, tatry namin balikan this December. Ililive namin siya ulit. Ayun, so, ayun po. Hindi, nung sinabi nung boys na gusto ko yung naka-jacket, anong ginawa nung... Automatic po, tumakbo kami palabas. Hindi nyo tinuloy? Hindi na po namin tinuloy. tinuloy. Yung naka-jacket na sinasaniban, hindi nyo na rin Opo, inilayo na po namin. Hindi nyo na tinry na Opo, baka may sasabihin na kung ano. Na ano din kami, naunahan na rin po kami ng takot. Siyempre, kahit ako rin naman, mga ka-idol, talagang pag nakaranas ako ng ganyan, tapos ako pa yung hihilingin, baka... Pwede namang sabihin ng lalaki lang, di ba? Baka ako pa yung unang tumakbo, no? Walang matapang po dyan. Tsaka po, before po, nung hapon po, nag-shoot lang po kami sa labas, may nakuhanan po kami parang shadow na korting tao dun sa second floor. Silhouette dun. So, ayun po yung... Ano yan? Pinost mo ba sa Facebook yan? Actually, O hindi personal mo lang na hindi ko pa po siya pinopost kasi sobra po ako natatakot. Ewan ko, sa akin po, every time na i-edit ko po siya. Tayo, iba tayo, pag tayo, nagpapaalam tayo, pag yung buhay nga, nagpapaalam tayo na ipopost ko to kung gusto mo. Siyempre, kailangan mo rin magpaalam. Doon sa kasi baka ikaw rin ang balikan ng ano. Maya't maya maririnig mo yung boss na kahit na malayo. Lalo po yung iyak dun sa may dining tsaka po dun sa hallway sa second floor. Parang mararamdaman mo na may something talaga. Tsaka ang hindi po namin na-try yung maglagay ng maliit na bola dun sa atin. Ayun po yung itatry namin sa pagbalik namin. Kasi di ba dapat to bago ka mag-attend, meron kang parang inaalay o picture na bibigay. Kasi kadalasan parang nagpapaalam ka sa kanila na hindi po namin kayo ginagampanan, gusto lang namin malaman kung ano. Ang sabi rin po kasi nung caretaker, yung maligno daw po duwende, bata, na talagang tumatakbo siya, nangungulit talaga siya sa mga bumibisa. Saan lugar to? Saan lugar to? Villa Epifania po, sa Pampanga po. Saan sa Pampanga to? Malapit po sa San Fernando po. San Fernando, mga viewers, mga listener natin. Kung gusto nyo ng mga exciting na kaganapan para ma-experience nyo ang experience ni hotdog, doon lang po sa Pampanga. Sa Villa Epifania. Epifania. Sa may San Fernando, Pampanga. Tapos nun, ayun na po, pagtapos po nung humiling na naka-jacket po yung gusto niya. Sabi ko din sa kaibigan ko, alika na, please tayo. Hindi mo na sinabi sa kanya? Sinabi ko po, kahit siya kinabahan ayaw ko na, uwi na, alis na tayo. Kasi mahirap yung magpapasok ka, baka hindi na lumabas. Tapos yung kaluluwa nung sinapian, mag-disappear na, pati katawan niya kukunin. Huwag natin isasangalang lagi yung ganun. Na meron tayong kakayahan na sapian, pero kung isipin natin, paano na tayo makakabalik. Tapos So ang nangyari po nun, paglabas po namin, alam na agad nung caretaker yung nangyari. Kasi halos lahat daw po na pumupunta doon, ganun yung experience. Ano yung experience? Pero may nag-try kaya na sinapian? Meron daw po meron na parang biglang nagpatawag daw ata ng mas maraming tao, tapos nilabas na sila sa bahay. Nilabas na sa bahay. Siguro para yung May parang inilabas daw po nila dun sa harapan, sa may bandang portuan. Kasi babalikan yun, susundan yun. Di ba tayo nga pag pumupunta tayo sa mga patay, kailangan daw natin muna magpagpag yung kasabihan nila para hindi daw tayo sundan ng
o bad spirit na ano, kailangan munang huwag tayong didiretso sa bahay agad natin. Kung kinakailangan lumipat muna tayo ibang lugar, magpagpag na tinatawag, at bago tayo dumiretso sa kanya-kanya natin tahanan. Yun lang yung mga experience. O meron ka pang mga experience na dinanas bukod dyan sa pinuntahan? May isa po. Ito yung nakakatawa Ayan. po ito na nakakatakot. Kasi nung grade 6 po ako. Ano po ko eh. matagal na yan Opo, ayun po yung pinakauna po na naranasan. Unang Mm. adventures. Kasi po yung tita ko po na sa side ni Papa, nakitira po sa amin before. Kasi yung trabaho na po. Eh, dinibisita siya ng boyfriend niya. Aba. So, ako po lang naiiwan sa bahay. So, pilyo po, bata. Ipapanggap po ako na tulog. Oo. Sinisilip ko po sila sa bintana. Baka namang ibang multo yan nakikita. Hindi naman po. Iba yata. Nagugulat ka. Ay, ba't nawawala yung damit niya? Naglalaro. Mamaya yung naririnig mo, ibang ungol Oo, pa rin. pang-ungol na yun. Hindi, wala Kasi pa bata ka pa eh. Opo, wala pa naman Hindi, sige, tuloy tayo. Pinatatawa lang natin. So, kasi galing na tayo sa nakakatakot na. Medyo konting kasiyahan naman tayo ngayon. Ayun po, tapos nung sinisilip ko po sila, parang sweet-sweet, ganyan. Tapos nung alam ko tumayo po yung tita ko, parang bumalik po ako sa pagtulog. Tulog-tulog. Tapos pag ganun ko po, tapos nakita ko si tita dumaan. Punta lang siya. Inaantay ko kasi gusto kong sumilip ulit eh. Ang tagal niya. Tagal hanggang sa may bumukas ng pinto ko namin. Pagtingin ko si tita, sabi ko, Sino yung dumaan? Sino yung dumaan? Yan ang nakakatakot. O yun ang sabi ko, simula nun, hindi na ako sumilip sa tita ko. May tawag doon eh, yung Doppelganger. Doppelganger. Sa akin nangyari Oo, din. di ba? Ayun, sabi ko, simula nun, hindi na, ayoko na. So yun naman ang pangyayari na naging doppelganger. Doppelganger natin. 2 beses nangyari sa akin yan. Unang-una, high school ako noon. Oo. Kasi 'di ba parang high school kami noon, nung time na 'yon, ano pa ako talagang sobrang every Sunday simba ganyan. Every after school, yung nagro-rosary kami. Catholic kayo, Catholic. Catholic ako noon. So dumating yung point na parang retreat. So wala kami sa area namin, nasa probinsya kami. Then, syempre, parang nakasanayan na nila every Sunday, nasa simbahan kami. Tapos, pabalik pa lang kami from retreat, pabiyahe kami. Sabihin natin, from Laguna, pabalik kami Taguig. So, biglang nag-chat yung friend ko sa akin nun, ba't di ka namamansin? Hindi kayo namamansin ni nung kasama ko sa retreat na lalaki. Sabi, ha? Pabalik pa lang kami. Pabalik pa lang kami. Nakita namin kayo, tinatawag pa nga namin kayo, nakayuko lang kayong dalawa, di kayo namamansin. Tapos, nung time na yun, malapit na rin kami nun. Sabi ko, sige, hintayin nyo kami dyan sa simbahan. Ayun dun, hintayin nila kami dumating sa simbahan. Sabi, ayan yung suot nyo. Pre, kakababa nga lang namin. Sabi, doppelganger. Tapos yun, yung isa pa naman, mama ko po yung nakakita. Kasi nga diba si mama nakakaramdam din. Ang ugali ko po dati, kapag, kunwari, aalis kami, or labas ako mag-isa, nagtatago ako. Mahilig kong gulatin yung mama ko. And di one time, naglalakad kami pa uwi ni mama. Tapos yung dadaanan namin nun, is lagi namin dinadaanan, lagi may nakapark na tricycle. Ang alam niya lagi, umuupo ako doon sa may likuran ng tricycle para manggulat. Kasi laging ganun yung routine ko nun eh. Nung time na yun, dumiretso ako sa bahay. Naghihintay ako sa kanya kasi nasa kanya yung susi. Tagal. Tapos nung pagdating niya sa akin, sabi niya, walang niya, akala ko ikaw yung nasa tricycle. Naghihintay. Hindi daw siya agad dumaan kasi nga alam niya gugulatin ko daw siya. Parang ang tagal daw, tapos huy! Tapos pag gano'n niya daw, nawala. Di alam niya na hindi ako yun. Tapos sabi, akala ko ikaw yun nando kasi inihintay kong gulatin mo nga ako. Hindi ako, inihintay nga kita, ang tagal mo eh. Parang napag-alaman din namin na dun sa spot pala na yun, may nagpaparamdam. Hilig ko pa naman magtago dun. Ayun po, parang grabe naman tong mga doppelganger to. Hindi siya lagi yung pag hindi pwede na magkikita kayong dalawa. Laging pag dumating ka na doon, biglang mawawala yung doppelganger mo. Hindi kinabakabahan din ako noon. Marami pa rin akong kwentong
Mga na-experience. Experience Kaso na ka, nais pa nating pagpatuloy pa, pero tapos na tayo sa oras, medyo talaga Sa akin, mahaba po, di ba? sa akin, doppelganger, yung kinakatakot ako, yung naglalaro ako ng Ragnarok Online, yun yung MVP Monster eh. Iba yun. Yung doppelganger yung nilalaro. Kaya nga, ito, since wala tayong oras, yung ko, saan ka namin masusubayan, masusundan? Ayun, syempre, pwede nyo akong i-follow sa Facebook page ko, John Go Adventures. Adventures. Adventures, no? Sa TikTok din, John Go Adventures. Instagram, at Jun Mark Gonzalez. YouTube, syempre, John Go Adventures din. So, ayun lang guys, marami tayong content na Event, nagagawa. mga event. Event naman, this November, syempre, marami tayong inaabangang event, so hindi ko pa rin sure kung ano. Abang-abangan nyo na lang ipopost natin yan sa page Facebook, natin. oh. Yan. Ikaw, hotdogs. Sa akin po, Facebook page ko po is Hot Dogs. Then sa YouTube, Talaga may Zay, Opo, Zay. Zay na lang. Then sa YouTube and TikTok ko po is Hot Dogs. din. Akala ko kasi yung hotdogs, yung singer na hotdogs, yung... Bongga ka dan! Bongga ka dan! Saka yung ano, Ayun, TikTok and YouTube po, Hot Dogs. And sa Spotify podcast ko po, Yan. Spotify. Yeah. 8 minuto guys. Ano yan, sarili mong ano? Sariling podcast ko po siya. Galing, So guys, galing. patan nyo na siya. Yun, tapos, saka pwedeng sundan ay, event. Mayroon ba mga event? Event po, kung Wala pa. abang na lang po sa Facebook page. Yan. Boss Kilabat. yung sabi mo na yung hotdog. Oo. Meron ding hotdog. Hotdog ni Jack Logan. Ako, hotdog ni Boss Kilabot. Boss Kilabot. So, ayan, i-follow nyo naman po si Boss Kilabot sa YouTube, TikTok, saka Instagram, pati na rin ang Facebook. Ayan. At sa Event. mga event, to be announced na lang kami tatlo. Pare-pares nga ito na Amplify Academy nga ito muli po, ito po ang yung Papa ng Bayan, si Papa Idol, na nag-iiwan ng isang kataga kung ang pag-ibig ang susi para ang mundo ay magkaisa at magmahalan. Dahil kapag may pag-ibig na umingiral sa puso't isipan ng bawat isa, magiging maayos at papayapa ang buhay ng bawat mamamayan. Tandaan natin, ang takot at kaba ay sa atin lamang nangyayari yan. Kung meron pong magpaparamdam at laging magpapakita sa atin, isipin po natin baka nangangailangan lang po sila ng ating kalinga o konting dasal para sa kanila. Huwag tayong matakot. Harapin natin. Kung nandiyan na po yan, ay huwag nating iwasan. Dahil kapag tayo ay nagpatakot, mawawala po tayo at unti-unti tayong hindi na makakakilos at baka tayo'y atakihin at mamatay. Muli po, ito po ang Papa ng Bayan, si Papa Idol na nag-iiwan ng isang katagang. I love you 3 times a day. Muli po, maraming salamat po kay Junko, kay Hotdogs, kay Boss Kilabot at si Papa Idol. Muli po, maraming salamat. Good evening, good morning, and God bless everyone. Goodbye! And happy Halloween! Okay. Galing. Dito yung dining. Dito yung dining.